Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon upang purihin natin ang Ama, magpasalamat sa mga biyayang pinagkalob sa atin, at mulit-muli ay dumulog ng ating mga minimiti at panalangin. Hilingin natin na nawa manatili tayo sa gabay ng Espiritu Santo sapagkat siyang pinadala ng Diyos para kasama natin habang nabubuhay sa mundong ito patungo sa kanyang kaharian. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila ay paulit-ulit na pinahagupit. Saka ipinabilanggo at ipinabantay mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kalubluban ng bilangguan at pinaggaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umawit ng imno. At nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay, lumindol ng napakalakas. Ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay, nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalik, was ang bentayat ng bilangguan
At ang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay. Sa akalang nakatakas ang mga bilanggo, ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kami lahat." Humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng kanyang bahay. Nang gabing rin iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos sila isinama niya sa kanyang tahanan at inahin na ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahahandang harapin mo mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupdin lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta, at ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa kabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyong patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan, at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Isa po sa karaniwang karanasan natin na kapag mayroong aalis, lalo tigit ang aalis na ito ay napakahalaga sa ating buhay, tayo ay natatakot, tayo ay nangungulila, at tayo ay kinakabahan. Kaya nga po mayroong tinatawag na separation anxiety. Ganito po ang naranasan ng mga alagad sapagkat ang ating Panginoon Jesucristo ay nagpapaalam sa kanila upang umakyat o pumunta sa piling ng nagsugo sa Kanya. At ito ay sa piling ng ating Diyos Ama. So the apostles were filled with sorrow when our Lord spoke about His departure. Dahil maraming pagkakataon na siya ang pinagkukunan nila ng lakas sa tuwing hindi nila makayanan ang kanilang gawain, ang pag-asa kapag sila ay natitigatig ng pangamba ng pananampalataya, kapag sila ay kinukulang ng kalakasan sa kanilang mga gawain. Kaya po sinabi ng Panginoon Jesucristo na huwag silang malungkot sapagkat para sa kabubuti nila ang pag-alis ng Panginoon. Una ay isusugo ng Diyos ang Espiritu Santo patungo sa sanlibutan upang ipagkaloob sa atin ng katotohanan. At ano po ito mga katotohanan na ito? Katotohanan tungkol sa pagkakilala sa kasalanan. Dahil para sa ating Panginoon Jesucristo, katulad ng ginawa sa Kanya ng mga Hudiyo, na mga nagsakdal sa Kanya, na ang pagkakilala nila sa kasalanan ay kung ano ang ginagawa ng marami, pasya ng marami, hindi ito pagkakasala. Katulad ng paghatol sa Kanya, pinasya ng marami, at para sa kanila, hindi ito pagkakasala. Kaya sa pagdating ng Espiritu, ay imumulat sa kanila kung ano ang kasalanan, sapagkat tuturuan sila ng Espiritu ng utos ng Diyos, ipapaliwanag ang nais ng Diyos. Gayun din, pagdating ng patnubay o ng Espiritu Santo, ay tuturuan tayo, liliwanagan ang dapat nating makita. Makita ang halimbawa ng Panginoon Jesucristo kung saan tayo niya dadalhin upang makita ang dapat na buhay na ating isinasabuhay. Makita kung anong dapat nating iwasan, kung anong dapat nating alisin sa ating buhay. Kaya sinasabi ng Panginoon na ang pag-alis niya ay para sa ating ikabubuti. Dadalhin niya sa Ama ang ating mga panalangin, ang ating mga minimiti, ang ating mga kagustuhan, at isusugo nila ang Espiritu Santo upang tayo patnubayan sa ating buhay dito sa lupa. Malaman, matutunan kung ano ang kasalanan, makita ang katotohanan na dapat nating intindihin at dapat nating matutunan. Kaya tunay po yung sinasabi ni San Pablo na hindi dapat tayo malungkot sapagkat walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Nothing can separate us from the love of God. God is always with us. God does not leave us alone. Lagi nating kasama ang Diyos mula sa piling ng ating Panginoon Jesucristo, at sa pag-alis niya ay ang pagsusugo ng Espiritu Santo at ng patnubay. Kaya po, katulad sa unang pagbasa, sa mga sumasampalataya, lalo tigit sa sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo, ay maliligtas, hindi lamang yung tao ngayon, kundi ang kanyang sambahayan.
Kaya po napakinggan natin dito na nakaligtas sina Pablo at ang kanyang mga kasama sa pagkabilanggo sa pananampalataya at patnubay ng Espiritu Santo. At hindi lang sila ang nakaligtas, kundi ang nakakita na kanilang karanasan, nakarinig na kanilang karanasan, ay nagpabinyag at naligtas sa pagkakasala. Kaya mga kapatid, sa tuwing tayo po ay nalulumbay at nalulungkot, lagi nating tandaan na kasama natin ang Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Let us invoke the power of the Holy Spirit kapag tayo ay nakakaranas ng pangungulila, nakakaramdam tayo na tayo ay solo, nakakaramdam tayo ng kalungkutan, nakakaramdam tayo ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Humiling po tayo sa Diyos at isusugo niya sa atin ang Espiritu Santo. Tinanggap na natin ng ilaw ang presensya ng Diyos at sa pagtawag natin sa Espiritu Santo, pagniningasin ito ang ilaw ng Diyos sa ating puso at lahat ng ating haharapin sa buhay na ito ay ating makakayanan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat. Bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin tulad niya. Ang ating tutugon, Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga pastor, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Atin nawang pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihang magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa mga matatanda, mga nangungulila at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paghahain ng sariling buhay at sa kapagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinag-aharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkapatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Mel Rey naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na paikinabang sa pagdiriwang ng pagkapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Isusunod po ang panalangin at pagbabasbas sa mga religious articles. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumulang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanapot kaligtasan sa anumang kapahamakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagkapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga ito ay maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Happy birthday po, happy anniversary. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.